EPP 4, Quarter 4, Week 4. Hakbang sa pagguhit ng orthographic drawing at isometric drawing. Matatag Curriculum, Bansang Makabata, Batang Makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga hakbang sa pagguhit ng orthographic drawing at isometric drawing. Maikling balik-aral. Gawain. Para sa titik A, iguhit sa pisara ang mga sumusunod na alphabet of lines. Naiguhit mo na ba ang mga ito? Tignan natin kung tama ang iyong mga iginuhit. Para sa unang bilang, narito ang tamang sagot. Dimension line. Pangalawa, hidden line. Pangatlo, leader line. Pang-apat, center line. At panglima, break line. Tama ba ang iyong mga iginuhit? Mahusay kung ganon. Para sa titik B, tukuyin kung ano ang tamang orthographic view ng mga sumusunod. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Para sa unang bilang, ano ang tamang front view ng nasa larawan? Narito ang mga pagpipilian. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Titik A. Para sa pangalawang bilang, ano ang tamang side view ng nasa larawan? Narito ang mga pagpipilian. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Titik C. Para sa pangatlong bilang, ano ang tamang front view ng nasa larawan? Narito ang mga pagpipilian. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Titik B. Para sa pang-apat na bilang, ano ang tamang top view ng nasa larawan? Narito ang mga pagpipilian. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Titik A. At ang panglima, ano ang tamang side view ng nasa larawan? Narito ang mga pagpipilian. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ang tamang sagot ay titik B. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ang lahat ng disenyo ng produkto na nakikita natin katulad ng mga sasakyan, laruan, upuan, lamesa, bahay at iba pa ay nagsisimula sa pagguhit. Ang orthographic drawing ay mahalaga para sa detalyadong paglalarawan at konstruksyon, habang ang isometric drawing naman ay mahalaga para sa three-dimensional na representasyon, visualization at pag-analisa ng mga konsepto at disenyo. Ang paggamit ng parehong uri ng drawing ay nagbibigay ng komprehensibong pag-unawa at gabay sa mga proyekto at produksyon sa iba't ibang larangan. Sa araling ito, inyong matututunan ang mga hakbang sa pagguhit ng orthographic at isometric drawing.
Maghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, orthographic drawing. Isang representasyon ng three-dimensional object na pinapakita sa pamamagitan ng two-dimensional surfaces. Pangalawa, isometric drawing. Uri ng drawing na ang isang three-dimensional object ay ginuguhit sa two-dimensional plane. Ang guhit ay may width, depth, at height. Pangatlo, three-dimensional o 3D. Ito ay tumutukoy sa isang uri ng espasyo na may tatlong dimensyon, haba, lapad, at taas. Pang-apat, two-dimensional o 2D. Ito ay tumutukoy sa espasyo na may dalawang dimensyon lamang, haba at lapad. Ito ay isang uri ng espasyo na karaniwang makikita sa mga larawan, mga disenyo sa papel, at iba pang mga representasyon na walang taas o lalim. Unang aralin, hakbang sa pagguhit ng orthographic drawing. Pagproseso ng pag-unawa. Pinapakita ng orthographic drawing ang isang bagay sa iba't ibang mga tanawin o view, tulad ng top view, front view, at side view. Ito ay mahalaga upang maunawaan ng mga profesional ang detalye ng isang disenyo o konstruksyon. Ang tamang pagkakaguhit ng mga orthographic drawing ay nagbibigay ng impormasyon sa tamang pagkakagawa ng isang proyekto. Ang larawan na nasa ibaba ay isang halimbawa ng orthographic drawing. Ito ay may top view na kulay green, front view na kulay blue, at side view na kulay yellow. Mga hakbang sa paggawa ng orthographic drawing. Una, gumawa ng cross na linya gamit ang ruler. Siguraduhin na ito ay nasa gitna. Pangalawa, gumawa ng hangganan ng drawing. Ito ang magsisilbing espasyo ng drawing mula sa cross na linya. Pangatlo, pag-aralan ang hugis at mga sukat ng object. Sukatin ito gamit ang angkop na kagamitang panukat. Pang-apat, magsimula sa front view. Sukatin ang taas at lapad gamit ang ruler. Gamitin ang nakuhang sukat upang iguhit ang front view. Ang taas ay 3 inches, habang ang lapad naman ay 1 inch. Panglima, sukatin ang haba ng side view gamit ang ruler. Gamitin ang nakuhang sukat upang iguhit ang side view. Ang haba ng side view ay 2 inches, habang ang taas ay pareho sa front view. Pang-anim, sukatin ang lapad at haba ng top view. Gamitin ito upang maiguhit ang top view. Ang lapad ay 1 inch at ang haba ay 2 inches. Pang-pito, burahin ang mga sobrang linya at pangalanan ang iba't ibang orthographic views. Panoorin ang video para sa mas detalyadong paraan ng pagguhit ng orthographic drawing. Paglalapat at pag-uugnay, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pagproseso ng pag-unawa. Ang isometric drawing ay nagbibigay ng malinaw na pagpapakita ng isang bagay o konsepto sa isang 3D na perspektiba. Ito ay mahalaga sa pag-unawa ng mga disenyo, plano at kung paano magmumukha ang isang bagay sa aktwal na espasyo.
Dahil sa 3D perspective ng isometric drawing, ito ay nakakatulong sa mga tao upang ma-visualize ang isang konsepto o disenyo. Ito ay mahalaga sa pagpaplano ng mga gusali, produkto o anumang bagay na nangangailangan ng spatial awareness. Tulad ng orthographic drawing, ang isometric drawing ay isang mahusay na paraan ng komunikasyon sa pagitan ng mga profesional tulad ng mga arkitekto, inhenyero at mga designer. Ito ay nagbibigay ng mas detalyadong pahayag kaysa sa flat na 2D drawing. Ang mga larawan ay halimbawa ng isometric drawing. Kung titinan natin ang halimbawa kanina, ito ang tinatawag na orthographic view. Ito naman ang tinatawag nating isometric drawing. Minsan tinatawag din itong figure o object. Pinatnubayang pagsasanay. Ngayon ay subukan natin gumuhit. Narito ang mga kagamitan sa pagguhit ng isometric drawing. Lapis, ruler, eraser, T-square, 30 by 60 triangle. Handa ka na ba? Mga hakbang sa pagguhit ng isometric drawing. Una, gumuhit ng pahigang linya sa babang bahagi ng papel gamit ang T-square. Ito ay magsisilbing gabay sa pagguhit. Pangalawa, gumuhit ng patayong linya gamit ang 30 by 60 triangle at T-square. Pangatlo, gumuhit ng 30 degrees angle sa gawing kanan gamit ang 30 by 60 triangle at T-square. Ganito dapat ang kalalabasan ng iyong gawa. Pang-apat, pag-aralan ang mga sukat ng mga views sa orthographic drawing. Pang-lima, magsimula sa front view. Ang width ng front view ay 1 inch. Sumukat ng 1 inch gamit ang ruler. At gumawa naman ng patayong linya gamit ang triangle. Tapos na ang front view. Dumako na tayo sa side view. Pang-walo, gamit ang triangle at T-square, pagdugtungin ang mga patayong linya. Ang pangalawang larawan ang magiging kinalalabasan nito. Ngayon ay tapos na ang side view. Dumako na tayo sa top view. Pang-siyam, para sa top view, gumuhit ng slanted na linya gamit ang triangle. Ibase ito sa sukat ng front view. Ang pangatlong larawan ang magiging kinalalabasan nito. Pang-sampu, pagdugtungin ang mga linya gamit ang T-square upang mabuo na ang top view. Ang pangalawang larawan ang magiging kinalalabasan nito. Ngayon ay tapos na ang top view. Labing-isa, burahin ang mga sobrang linya. At ang panghuli o bilang 12, kung ito ay kukulayan, ganito ang magiging itsura. Panoorin ang video para sa mas detalyadong paraan ng pagguhit ng isometric drawing.
Paglalapat at pag-uugnay, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pabaong pagkatuto. Tanong-tugon. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Titik A. Ano ang pagkakaiba ng orthographic drawing at isometric drawing? Magaling! Ang orthographic drawing ay isang uri ng drawing kung saan maaaring ipakita ang lahat ng anggulo ng isang bagay katulad ng top view, front view at side view. Ang isometric drawing naman ay nagbibigay ng malinaw na pagpapakita ng isang bagay o konsepto sa isang 3D na perspektiba. Titik B. Ano-ano ang mga kasangkapan na ginagamit mo sa pagguhit ng orthographic drawing? Napakagaling! Ang mga kasangkapan na ginagamit sa orthographic drawing ay lapis, ruler at pambura. Titik C. Ano-ano ang mga kasangkapan na ginagamit mo sa pagguhit ng isometric drawing? Magaling! Ang mga kasangkapan na ginagamit sa isometric drawing ay lapis, ruler, pambura, T-square at 30 by 60 triangle. Titik D. Ano-ano ang mga hakbang na iyong isinasagawa sa pagguhit ng orthographic drawing? Napakagaling! Una, gumawa ng cross na linya gamit ang ruler. Pangalawa, gumawa ng hangganan ng drawing. Pangatlo, pag-aralan ang hugis at mga sukat ng object. Pang-apat, magsimula sa front view. Pang-lima, sukatin ang haba ng side view gamit ang ruler. Pang-anim, sukatin ang lapad at haba ng top view. Pang-pito, burahin ang mga sobrang linya at pangalanan ang iba't ibang orthographic views. Titik E. Ano-ano ang mga hakbang na iyong sinasagawa sa pagguhit ng isometric drawing? Mahusay! Una, gumuhit ng pahigang linya sa babang bahagi ng papel gamit ang T-square. Pangalawa, gumuhit ng patayong linya gamit ang 30 by 60 triangle at T-square. Pangatlo, gumuhit ng 30 degrees angle sa gawing kanan gamit ang 30 by 60 triangle at T-square. Pang-apat, pag-aralan ang mga sukat ng mga views sa orthographic drawing. Pang-lima, magsimula sa front view. Ang width ng front view ay 1 inch. Sumukat ng 1 inch gamit ang ruler. Pang-anim, ang height ng front view ay 3 inches. Pang-pito, ang width ng side view ay 2 inches. Pang-walo, gamit ang triangle at T-square, pagdugtungin ang mga patayong linya. Pang-siyam, para sa top view, gumuhit ng slanted na linya gamit ang triangle. Pang-sampu, pagdugtungin ang mga linya gamit ang T-square upang mabuo na ang top view. Pang-11, burahin ang mga sobrang linya. At pang-12, maaari na itong kulayan. Titik F. Gaano kahalaga ang pagkatuto sa orthographic at isometric drawing? Mahusay!
Ang pagkatuto sa orthographic at isometric drawing ay mahalaga dahil ito ay nagpapalawak ng imahinasyon at nagpapahusay ng kasanayan sa pagdrawing. Pagninilay sa pagkatuto, gagabayan ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagtataya. Titik A. Tukuyin kung ang mga sumusunod ay orthographic drawing o isometric drawing. Isulat ang OD kung ito ay halimbawa ng orthographic drawing. Isulat naman ang ID kung ito ay halimbawa ng isometric drawing. Para sa unang bilang, ano ang tamang sagot? Magaling, ito ay OD. Para sa pangalawang bilang, ano ang tamang sagot? Mahusay, ito ay ID. Pangatlo, ano ang tamang sagot? Magaling, ID. Pang-apat, ano ang tamang sagot? Napakahusay. OD. At panglima, ano ang tamang sagot? Mahusay, ito ay ID. Para naman sa titik B, tama o mali. Isulat ang tama kung ang isinasaad ng pangungusap ay tamang hakbang sa paggawa ng orthographic at isometric drawing. Isulat naman ang mali kung ito ay nagsasaad ng maling hakbang. Para sa unang bilang, ang orthographic drawing ay nilalagyan ng mga sukat. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Pangalawa, kailangang gumamit ng dalawang triangle upang makagawa ng isometric drawing. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay mali. Pangatlo, ang isometric drawing ay kailangang sulatan ng top view, front view at side view. Ito ba ay tama o mali? Napakahusay, ito ay mali. Pang-apat, ang unang hakbang sa paggawa ng orthographic drawing ay pagguhit ng cross na linya. Ito ba ay tama o mali? Napakagaling! Ito ay tama. Panglima, ang unang hakbang sa pagguhit ng isometric drawing ay ang pagguhit ng pahigang linya sa ibabang bahagi ng papel gamit ang kompas. Ito ba ay tama o mali? Napakagaling! Ito ay mali. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga hakbang sa orthographic drawing. Una, gumawa ng cross na linya gamit ang ruler. Pangalawa, gumawa ng hangganan ng drawing. Pangatlo, pag-aralan ang hugis at mga sukat ng object. Pang-apat, magsimula sa front view. Panglima, sukatin ang haba ng side view gamit ang ruler. Pang-anim, sukatin ang lapad at haba ng top view. At pang-pito, burahin ang mga sobrang linya at pangalanan ang iba't ibang orthographic views.
Nalaman din natin ang mga hakbang sa pagguhit ng isometric drawing. Una, gumuhit ng pahigang linya sa babang bahagi ng papel gamit ang T-square. Pangalawa, gumuhit ng patayong linya gamit ang 30 by 60 triangle at T-square. Pangatlo, gumuhit ng 30 degrees angle sa gawing kanan gamit ang 30 by 60 triangle at T-square. Pang-apat, pag-aralan ang mga sukat ng mga views sa orthographic drawing. Pang-lima, magsimula sa front view. Ang width ng front view ay 1 inch. Sumukat ng 1 inch gamit ang ruler. Pang-anim, ang height ng front view ay 3 inches. Pang-pito, ang width ng side view ay 2 inches. Ang walo, gamit ang triangle at T-square, pagdugtungin ang mga patayong linya. Pang-siyam, para sa top view, gumuhit ng slanted na linya gamit ang triangle. Pang-sampu, pagdugtungin ang mga linya gamit ang T-square upang mabuo na ang top view. Pang-11, burahin ang mga sobrang linya. Pang-12, maaari na itong kulayan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.